Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel, and for today's video, i-update ko naman kayo kung paano na ba ngayon mag-create ng GCash account at kung paano na tayo ma-verify ng mabilis. So if you want to know more, just keep on watching and don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. If you want to know about other e-wallet services, meron ako niyan sa aking YouTube playlist at pwede nyo na doon panoorin ng sunod-sunod. Hindi lang kay GCash, meron din kay Maya or other online banking. At meron din akong ibang features na hindi naman siya under e-wallets pero meron kayong makukuhang pwede nyo magamit. Ngayon nga guys, gumawa ulit ako ng new account for the third time dito kay GCash. So ngayon guys, ang ginawa ko is pinindot ko lang yung new account and then dito sa tell about yourself, ilagay mo lang yung birthday mo at yung yes dahil ikaw ay Filipino. After nun, i-click lang yung confirm at kailangan mo lang fill upan yung mga personal information na kailangan. So, kasama rin dito yung middle name. After nito, guys, pag na-complete mo na yung ibang information like kung anong nationality mo, email, main source of funds, province mo at city, municipality, ay doon tayo sa next part at ito nga yung other na kailangang information, zip code natin, bahay natin, yung address, and then pwede mo i-click yung same as current address dito sa permanent. Then kung anong province din ito, which is Metro Manila, city, and barangay. After nito ay dito na tayo sa last part, ay i-click mo lang yung next, pero kung meron ka namang referral code, or meron sa yung friend na nag-refer dito, ay pwede mo ilagay dyan. I-click mo lang yung next, and then pag na-confirm mo naman ito guys, ay punta ka na sa next step. Dito guys, makikita natin sa home ng GCash ay meron na tayong account. Kung napapansin nyo, sa bandang taas, meron nakalagay na verify now. So, pwede natin siyang i-click na. Pag na-click na natin siya guys, kailangan na natin mag-set ng ating MPIN. So, dito sa MPIN guys, make sure na hindi nyo to makakalimutan at kayo lang ang nakakaalam para sa security purposes ng inyong account. After nyan, click mo lang I agree and confirm. And then, repeat mo lang siya. Pag natapos mo na ito guys, punta na tayo sa next step. Sa next step naman guys, ay punta naman tayo sa security update kung saan kailangan na natin i-register yung ating phone or yung unit ng ating phone kay GCash. Kung saan, dito mo lang may open yung inyong GCash account. So, after nito guys, itry na natin i-open yung ating GCash account gamit yung ginawa nating 4-digit MPIN. After naman sa ating next step, may marireceive lang tayo na 6-digit authentication code na marireceive sa ating GCash number. So, after naman natin ma-receive to sa ating GCash number, yung text message, ay ilalagay lang natin yung code and then i-click lang natin yung submit. So, kung napapansin nyo dito guys, naka-register na yung ating phone na ginamit at kung kailan natin to na i-link pati yung oras. So, ngayon, pwede na tayong pumunta sa ating dashboard. Bago nga kayo pumunta sa inyong dashboard, ay meron din kayong marireceive na text message na naka-register na yung inyong cellphone na device sa inyong GCash account. So, kapag hindi kayo yung nag-open nun dun sa ibang cellphone, it means hindi sa inyo yung account na yon. Okay? Several days later. Bago ko makalimutan guys, nung bago tayo mag-verify, ay kailangan meron din tayong gagamitin na valid ID. So, ang pinili ko kasi dito is yung Yumi dahil ito yung meron ako palagi. At ito yung isa sa kailangan na ID dito sa pag-register sa GCash. So, ito yung primary na tinatawag natin. So, ngayon, i-click lang natin yung confirm. Then, itatapat lang natin yung ating ID dun sa square na line. And then, kailangan ay sakto yung pagkakuha ng picture. At hindi pwede yung galing sa cellphone or pipicturan mo galing doon sa settings lang ng phone mo. So, kailangan actual. Then, after nun guys, kailangan naman natin ng proper attire para naman sa ating selfie. So, dito guys, gaya ng laging sinasabi nila, bawal lang nakasombrero, bawal lang naka-shades, bawal lang naka-mask. Kasi kailangan makita yung
buong mukha natin for security purposes na sa atin yung account na to. So ngayon, i-click lang natin yung next at i-click lang ulit natin yung next for ready na to take a photo. So after nito guys, ay sundan mo lang yung steps na sasabihin or papakita dito sa pag-selfie. So stay still. So habang stay still yan, sasabihin dyan, move to your left, move to your right, and blink your eyes. So after nan guys, after nyan at nagawa mo na yan, ay kailangan naman nilang sa system nila malalaman naman kung match ba yung ID doon din sa picture mo ng selfie. Then after nun, nakalagay din sa kanila, submitted details should be completely and spelled correctly. So ibig sabihin bawal dito magkamali din ha. Kailangan tama lahat ang ilalagay nating details. So dito guys, dinoble check ko lang naman yung mga nilagay kong information ko. And then after nyan, clinic ko lang din ulit yung submit. Ito rin sa next step guys, bago tayo mag-continue, so may nakalagay dito na to establish the beneficial ownership, are you the actual owner of the account? So click lang natin yung yes. And then would you like to open GSave? So pili lang kayo dyan guys. Kung mag-open ba kayo ng CIMB, BPI, or kung ano pang connected kay GCash na pwede nyo ring magamit. Nandyan din si Uno, pero dati alam ko meron ding Maybank. Pero pwede mo na rin i-click yung no thanks and then click mo lang yung confirm. So dito guys, review mo lang ulit yung information. And then after that, click mo lang yung continue. So dito guys, sa susunod, sa pinakababa naman, so sa other information, are you the politically exposed or anything? So lagi naman tinatanong yan, so no and yes. And then would you like open GSave? No bank selected. And then after nito guys, i-click mo na yung confirm. After dito guys ay magse-set up ka na ng security question. So usually 4 naman yung hinihingi nila. So pipili ka sa kada isa hanggang sa mabuo mo yung 4. And then after that, i-click mo lang yung confirm. So dito guys, dapat natatandaan mo to kasi just in case na magka-problema ka sa GCash account mo. And then after that, kung okay ka na, antay ulit tayo ng ilang oras. 24 hours later. So ayan na guys, ay nag-message na rin si GCash na your account has been fully verified. So wala na nakalagay sa taas na verify now. So pwede na natin magamit ng tuloy-tuloy yung ating GCash account. So ganun lang kabilis ngayon guys mag-register at mag-fully verify dito kay GCash. So guys, I hope na nakatulong itong video ko for today. And thank you so much for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much. Bye!